Recently nga ay naglabas ng article itong Crunchyroll patungkol sa One Piece. Sinasabi nga nila na itong 2023 daw taon ng One Piece, which is I agree naman. Though hindi nga na-dominate ng One Piece ang manga scene since 3 volumes lang ang nailabas ni Oda ngayong taon, dahil na rin sa maraming breaks in general nga masasabi nating nadumi na talaga ng One Piece ang anime world. Mula nga sa anime na talagang laging nagtitrending dahil sa climax ng Wano arc at ng introduction ng Gear 5 hanggang sa One Piece live action kitang-kita nga natin na talagang umangat itong One Piece ngayong taon. Sa part naman ng manga gaya nga ng sinabi ko dahil nga sa 3 volumes lang ang nailabas ni Oda ngayong taon, top 3 nga lang ang One Piece sa may pinakamaraming manga sales this year. Pero hindi nga ibig sabihin neto na pangit na yung mga lumabas na chapters ngayong taon. Dahil so far nga sa nangyayaring Egghead Island arc masasabi kong isa itong taon na to sa may pinakamagagandang chapters na nailabas. Dahil nandyan nga yung pagre-reveal ng lakas ni Garp, itong pahapyaw na flashback para sa God Valley incident, itong laban ng mga emperor sa worst generation, at itong currently na nangyayaring bakbakan sa pagitan nila Gorosei Saturn at Luffy. Kaya naman ngayong araw nga na to i-rewind natin ang mga chapters na lumabas ngayong taon. Yes guys, magkakaroon nga tayo ng top 10 video ng mga chapters na lumabas ngayong taon. At para umpisahan nga itong video na to syempre mapunta na tayo sa ika-10 sa listahan natin. Nagumpisa nga itong chapter 1079 sa isang flashback mula kay York few hours ago bago itong pagre-reveal na siya ang traitor. Dahil nga sa pagsugod ng CP0 sa Egghead Island, nalaman nga niya sa mga oras na to na hindi lang si Vegapunk ang target ng world government, bagkos pati daw siya gustong patayin ng mga ito. Kaya naman dahil dito nag-come up siya ng isang plano. Kasama nga yung 4 na Seraphim pinulong niya ang mga ito at inutusan na ngayong nakakulong na nga daw ang lahat sa Labo Peace kailangan nga daw patayin ng mga Seraphim ang lahat, maliban lang daw sa kanya, kay Vegapunk at sa mga hostage sa basement. Dagdag pa nga ni York na dapat nga daw isekreto lang nila yung pagiging traitor niya. Kaya naman inutusan nga niya itong Seraphim Hancock na gawin daw siyang bato once na magkita sila, at iando nga rin daw niya ito pag wala nang nakakakita sa kanila, which is nangyari nga. Kaya nga nandito na tayo sa scene na to. Plus nagbigay nga rin ng instruction itong si York na may mga lugar nga daw sa Labo Peace na hindi dapat sirain netong mga Seraphim. Anyway, sa kabilang banda nga ipinakita yung mga tao sa Egghead Island na pa-evacuate na sa isla na to. Syempre dahil nga ito sa inutos ni Sentomaru sa kanila. Sa di kalayuan naman ipinakita nga itong barko ng Blackbeard Pirates na papalapit na sa Egghead Island. So I wonder kung sino yung sakay ng barkong to. Sa sumunod na panel naman napunta na tayo sa Elbaf. So continuation nga ito ng nangyari sa chapter 1076. Kung matatandaan nyo gutom na gutom ngang susugod itong si Eustace Kid sa Red Hair Pirates. Bali ngayon nga ipinakita na naghahanda na itong si Shanks sa paparating na Kid Pirates. Pinapa-clear out nga niya sa mga kaalyansa niyang pirata itong mga barko nila. Nung marinig nga yon ng mga tropa ni Shanks na nasa bar ng Elbaf, bigla nga silang nalungkot dahil mukhang aalis na nga daw kaagad itong sila Shanks sa Elbaf. Sinabi nga ni Shanks na huminto lang daw sila dito saglit, at dahil nga sa may aatake na sa kanila, mukhang mapapaaga nga daw itong pag-alis nila. So bago nga sumampa ng barko itong si Shanks, biniro pa niya itong Grand Fleet niya na mahihina daw. At dito pinag-usapan na nga niya kasama yung mga commanders niya yung patungkol sa humahamon sa kanya na si Eustace Kid. Sila Lucky Roo at Lime Juice nga nanggigigil kay Eustace Kid, at nagsuggest nga sila na sila na daw ang haharap dito. Bali hindi nga pumayag itong si Shanks, at sinabi niyang wag nga daw nilang maliitin yung growth na nag-gain ni Eustace Kid sa Wano. At dito tinanong nga ni Shanks si Yasop
kung ayos lang daw ba yung status ni Eustace Kid. Wala daw ba siyang injury? Sinabi nga lang ni Yasop na mukhang healthy naman daw itong si Kid. In fact, mukhang gutom na gutom nga daw ito sa labanan. Bali naglakad pa nga itong si Shanks. At dito tinanong niya itong si Hongo kung ano na daw bang balita sa Blackbeard Pirates. Sinabi nga ni Hongo na confirm daw na wala sa Hachinosu itong si Blackbeard. Nung marinig nga yun ni Shanks medyo nagtaka siya dahil ang akala nga daw niya papunta itong si Blackbeard sa Wano. At dito ibinigay na nga ni Hongo yung intel nila para kay Eustace Kid. Bali binasa nga ito ni Shanks at nalaman niya na taga South Blue nga itong si Kid. Sa kabilang banda naman ipinakita nga itong si Kid na nagtatanong kay Killer kung ilan daw ba yung barko sa harapan nila. Ang sinabi nga lang ni Killer siyam daw. At yung mga mukha nga daw ng mga nasa barko na to karamihan nasa mga bounty posters daw na hawak nila. Nung marinig nga yun ni Eustace Kid wala nang plano-plano bigla nga niyang nilabas itong dampang. Kung maaalala nyo ito nga yung ultimate attack ni Eustace Kid na tumalo kay Big Mom. Bali bago pa nga maiatake ni Eustace Kid itong ray gun niya bigla nga gumamit ng future sight itong si Shanks. Nakita nga ni Shanks na yung mga barko ng Grand Fleet niya mawawasak sa ataking gagawin ni Eustace Kid. Kaya naman bigla ngang tumalon itong si Shanks at inutos na ikalat daw yung mga barko ng Grand Fleet nila. Inutusan nga rin niya itong sila Brogy at Dory na humanda ng isang atake. Si Ben Beckman naman mukhang gumamit nga rin ng future sight at nakangiti nga niyang sinabi kay Shanks na mukhang nakita rin daw nito na masama ang mangyayari. At habang nag-generate nga ng atake itong si Eustace Kid bigla ngang sumulpot sa harapan niya itong si Shanks. Gamit nga yung Divine Departure na punong-puno ng Conqueror Saki bigla ngang inatake ni Shanks itong si Eustace Kid. Sa sobrang lakas nga ng atake na to nakita natin na yung ibang mga tauhan ni Kid mga nahimatay. Bali nagkos nga itong atake ni Shanks ng isang malaking pagsabog. Si Eustace Kid nga nawalan ng malay. Same as Killer na i-cover sana si Kid sa atake ni Shanks nadamay at nawalan rin ng malay. At dahil nga sa sitwasyon na to nagmakaawa nga sila Heat at Wire na wag daw tuluyan ni Shanks yung captain nila. Kaya naman binigay na nga lang nila kay Shanks yung kopya ng mga road poneglyph nila. Nung makuha nga yun ni Shanks mabilis rin siyang umalis sa barko ng Kid Pirates. Pagkaalis nga ni Shanks umatake naman mula sa pangpang ng Elbaf itong sila Brogy at Dory. Gamit nga yung Conquest of the Sea dinurog nila itong Victoria Punk na nagresulta sa paglubog ng buong Kid Pirates sa karagatan. At habang nangyayari nga ito sinasabi nga ng narrator na sa Elbaf daw yung worth 3 billion belly na si Eustace Kid kasama na yung buong grupo niya na Kid Pirates nadurog. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1079. Nagumpisa nga itong chapter 1080 sa scene sa Hachinosu. Ipinakita nga na yung mga tao dito nagkakagulo dahil nakatakas nga daw sa preso nila si Kobe. Pinag-uusapan nga nila kung magkano ang makukuha nila mula sa Cross Guild kung sakaling mahuli daw nila itong si Kobe. Sinabi nga ng isa dito na 500 million belly daw since 5 nga daw yung star ni Kobe sa bounty niya. Sa sumunod na panel naman ipinakita na nga itong si Kobe. Bali marami nga siyang kasamang sibilyan na naging preso din sa Hachinosu at kasama na rin niyang papatakas dito. So nag-act as bait nga itong si Kobe at pinangunahan niya itong pagtakas nila. Sa kabilang banda naman ipinakita na nga itong ibang miyembro pa ng Blackbeard Pirates na naiwan sa Hachinosu. Sila Avalo Pizarro at Shiryu nga pinag-uusapan yung patungkol sa pagtakas ni Kobe. Nang bigla ngang dumating itong si Vasco Shot sakay ng isang malaking bula. Sinuggest nga niya na bakit hindi na lang daw nila sunugin yung buong Hachinosu. Nang sa ganon walang makatakas sa isla na to. Bali nagalit nga itong si Pizarro sa idea na to ni Vasco Shot dahil kakaayos nga lang daw nila ng Rocky Port at kung sisirain naman daw nila itong mismong sentro ng Hachinosu paniguradong malalagot daw sila kay Blackbeard. Nung marinig nga yun ni Vasco Shot sinuggest na lang niya na ipaubaya na lang daw nila yung mga nakatakas na preso
kay San Juan Wolf, which is pinakita nga siyang natutulog lang sa gilid. Bali mabalik nga kay Kobe, nakita nating patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga kriminal sa Hachinosu. At nung time nga na tumatakbo itong si Kobe, bigla siyang nagkaroon ng flashback. So ito nga yung oras na nakapture na siya ni Blackbeard at dinala na sa Hachinosu. Nakita nga natin itong si Blackbeard na sinasabi yung plano niya sa Hachinosu. Balak nga daw niyang gawing bansa itong Hachinosu at siya daw ang magiging hari. Ang plano nga niya i-a-apply daw niya ito sa world government at ang magiging kapalit daw nito yung mismong buhay netong si Kobe. Bali binara nga ni Kobe itong si Blackbeard at sinabing malabo nga daw payagan ng world government yung kahilingan ni Blackbeard. Since yung Hachinosu nga daw pugad ng mga kriminal, kaya imposible daw na gawin itong bansa. Plus wala nga daw pakialam yung world government sa kanya dahil miyembro nga daw siya ng grupong SWORD. Nung marinig nga yun ni Blackbeard bigla siyang nagtaka dahil wala nga siyang idea sa kung ano itong sinasabi ni Kobe na SWORD. Nung marinig naman ni Kuzan itong sinasabi ni Kobe, dali-dali nga niyang sinabi kay Blackbeard na hindi nga daw talaga mangyayari yung plano netong si Blackbeard dahil yung mga miyembro nga daw ng SWORD mga Marines. Pero technically hindi. Kumbaga Marines daw sila na hindi sinusunod yung Marine Code. Dagdag pa nga ni Kuzan na itong mga miyembro nga daw ng SWORD yung mga Marines na nagpasa na ng resignation letter. Isa nga daw silang squad na nakakagalaw ng malaya sa hanay ng Marines. Pwede daw nilang i-ignore yung mga utos ng mga superiors nila. At even pwede daw silang kumalaban ng mga emperors na hindi na pinapaalam pa sa nakakataas. Ang kapalit nga lang daw nito syempre hindi responsible yung mismong Marines kung sakaling pumalpak yung gawa nila. O kung may gawin man silang kalokohan labas na dito yung mismong Marines. Nung marinig nga yun ni Blackbeard mas nagets nga niya yung grupo netong si Kobe. Though hindi pa nga rin daw magbabago yung plano niya at still naniniwala pa rin itong si Blackbeard na may importansya pa rin daw itong si Kobe sa world government since ang epithet nga daw netong si Kobe hero at panigurado nga daw na kung ipapublic nila yung sitwasyon netong si Kobe malamang nga daw nagagawa na ng aksyon itong world government. Kaya naman sa ngayon nga daw ikulong daw muna nila itong si Kobe at pag-iisipan daw muna niya yung mga susunod na gagawin nilang hakbang. At habang nasa kulungan na nga itong si Kobe, ipinakita nga na nagkaroon pala sila ng conversation ni Perona. Nag-alok nga itong si Perona na pakakawalan niya daw itong si Kobe kung tutulungan daw siya netong pakawalan din yung master niyang si Gecko Moria. Though naputol na nga yung scene dito at hindi pinakita kung nakawala na ba si Gecko Moria o hindi. This explains naman kung bakit nakawala na si Kobe ngayon sa kulungan. Hanggang sa nabalik na nga sa present time yung scene. Patuloy pa nga rin itong pagtakbo ni Kobe hanggang sa bigla ngang may sumabog malapit sa lokasyon niya. Nung makita nga ito ng mga tao sa Hachinosu, bigla silang nagsisigaw na meron daw mga Marines. Nung ma-realize nga ito ni Kobe medyo nahiya siya dahil kinailangan pa nga daw ng mga kasamahan niya na iligtas siya. At dito na nga ipinakita na yung mga dumating pala para tulungan itong si Kobe yung mga kagrupo niya na mga miyembro ng SWORD. Bali sila nga yung mga nakita nating nasa likod ni Prince Grus in chapter 1061. So may umatake nga dito sa isang Marines na kalbo. Pero similar nga sa isang Lugia nanumbalik nga itong naputol na ulo ng kalbong Marines na to. Gulat na gulat nga itong mga kriminal sa Hachinosu sa nakita nila hanggang sa napansin nga ng ilang tao na gumagalaw daw yung mga buildings malapit sa lokasyon nila. At dito ipinakita na nga na yung gumagawa neto si Kojaku. Siya nga yung nakita nating babae na nasa likod ni Prince Grus. Ni-reveal nga na siya pala apo ni Vice Admiral Churo. At meron nga siyang devil fruit na tinatawag na whip fruit kung saan may kakayanan nga itong whip niya na magpaamo. At habang nangyayari nga ang lahat ng ito nakita nating napapalibutan na itong si Kobe ng mga kriminal. Bali matapang namang hinarap ni Kobe
Kobe ang mga ito at inudyokan pa nga niya itong magsipag-atake. At yes, inatake nga nila si Kobe. Pero laking gulat nga nila na imbis na bala ng barel, mga bulaklak nga yung lumabas sa mga atake nila. At dito ni-reveal na nga na dahil pala yun sa flower bullets ni Hibari. Nung makita nga ni Kobe si Hibari medyo nagulat siya. Sa kabilang banda naman pinakita na rin etong si Prince Grus. Ni-reveal nga rin na nagtataglay etong si Prince Grus ng Go-Go Fruit o isa daw siyang clay human. Bali pagtapos ngang iusog ni Kujaku yung mga buildings kanina, pinalibot na pala ito ni Prince Grus sa mga tao sa Chinosu. Hanggang sa naipon na nga itong mga kriminal sa gitna ng mga buildings na to na nagsilbi nilang kulungan. At sa huling panel nga ng chapter na to, nakita nating paparating na itong barko ni Garp mula sa itaas, kung saan sakay nga ng barkong to sila Helmipo at Tashigi. Sinabihan nga nila itong si Garp na nakaset na daw ang lahat, which is yung tinutukoy nila itong pag-iipon nila ng mga kalaban sa iisang lokasyon lang. At nung handa na nga ang lahat, nagunat na nga itong si Garp at biglang tumalon. Pagtalon nga ni Garp, galit na galit niyang sinabi na yung inabduct daw nila yung pinakamamahal niyang estudyante. At dito umatake na nga itong si Garp ng Galaxy Impact. Sa sobrang lakas nga ng atake na to, makikita natin yung aura ng haki sa mga kamao netong si Garp. At yung impact nga na nagawa netong si Garp sa Chinosu, very similar sa impact na ginawa rin ni Imsama sa pagbura sa Lulusha Kingdom. Kumbaga mas maliit na version lang itong kay Garp. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1080. Kung sa last chapter nga nakita nating umatake itong si Garp ng Galaxy Impact, ngayon nga nagpatuloy yung scene na to. Ipinakita nga yung casualty ng atake ni Garp sa Chinosu. At yung barko nga niya na nakita nating lumilipad sa last chapter, safe na ngang nakababa ngayon dahil kay Prince Grus. Bali pagkaapak nga ni Garp sa Chinosu, pinagbantaan niya kaagad itong mga natitirang pirata na sumuko na. Though ang tingin pa nga rin ni Garp sa sarili niya medyo humihina na. Sa kabilang banda naman nakita nga ng mga sword members etong sila Kobe at Hibari na papalapit na sa kanila. Sila Prince Grus at Kujaku nga hindi makapaniwala na napasama pa sila sa pagliligtas kay Kobe, even though tinatawag siya ni Garp na future daw ng Marines. Si Kobe naman nagpapasalamat dahil kahit yung mga hindi nga daw miyembro ng sword nandito para iligtas siya. Hanggang sa nung nagsasalita na nga itong si Hibari ng patungkol sa shackles ni Kobe, napansin nga ni Garp na parang may hindi tama. At dito nakita na nga nating nanigas sa yelo si Hibari. Nung makita nga ito ng lahat nagulat sila. At yes, ang may kagagawan nga nito si former Admiral Kuzan. Nung malaman nga ito ng ibang miyembro ng sword, hindi sila makapaniwala. At dito nagsalita na nga si Kuzan na hindi daw niya pwedeng patakasin na lang si Kobe ng basta-basta. Hanggang sa nagkaroon na nga ng flashback itong si Kuzan. Bali 2 years ago nga ito nung time nakakatapos lang ng laban nila Kuzan at Sakazuki sa Punk Hazard. So nakita nga nating napadpad itong si Kuzan sa isang isla sa New World. At dahil nga sa naging pagkatalo niya kay Sakazuki, sad boy nga siya na umiinom sa isang bar dito. Hanggang sa biglangang dumating itong si Blackbeard. Nakikiusap nga siya kay Kuzan na pabalikin daw sa normal yung mga pirate crew niya. Yes guys, ipinakita nga sa labas ng bar na yung mga miyembro ng Blackbeard Pirates na sila San Juan Wolf, Dokyu, Vasco Shot at iba pa nagyeyelo. Ang sinabi nga lang ni Kuzan kay Blackbeard siya daw yung captain ng mga ito. At alam naman daw siguro ni Blackbeard kung sino ang unang umatake sa kanila. Wag nga daw muna siyang guluhin netong si Blackbeard dahil medyo bad mood nga daw siya ngayon. Hanggang sa nakat nga yung scene at ipinakitang okay na sila Blackbeard at Kuzan. Dito nga nagiinuman, nagtatawanan at nagkikwentuhan itong sila Kuzan at ang buong Blackbeard Pirates. So masasabi ko nga na itong scene na to kung saan nagjo-joke si Kuzan sa Blackbeard Pirates parang sobrang gaan ng scene para sa akin. Lalo na siguro kung mapapanood natin to sa anime. Yung vibes nga nito parang nung nakipag-alyansa na si Trafalgar Law kay Luffy at nagulat sila sa mga miyembro netong Straw Hat Pirates.
Same energy nga yung scene neto para sa akin. Anyway, kinumpirma nga ni Kuza na talagang nawalan siya ng isang binte sa naging laban niya kay Sakazuki. Tinanong naman ni Pizarro kung si Sakazuki daw ba ganito rin yung sinapit, nawalan rin ba siya ng braso o ibang parte ng katawan niya? Ang sinagot nga lang ni Kuzan hindi daw. Pero tad-tad naman daw ng sugat yung katawan ni Sakazuki. At speaking of sugat, natanong nga ni Katarina Devon kay Kuzan kung kilala daw ba neto yung infamous na man with burn scar. Nagtaka nga itong si Kuzan at tinanong kung sino daw ba yun. Bali inexplain nga ni Jesus Burgess na meron nga daw 4 na pulang poneglyph na nakakalat sa buong mundo. Ito nga daw yung kailangan para makapunta sa Laugh Tale. Yung 2 nga daw sa 4 na to hawak nila Big Mom at Kaido. Dagdag pa nga ni Blackbeard na yung 2 pa daw sa 4 na pulang poneglyph yung isa daw hindi nila alam kung nasaan. Which is yung tinutukoy nga ni Blackbeard yung pinoprotektahan ng Zoo Island. At yung isa pa nga daw hawak netong sinasabing man with burn scars. Nung marinig nga yun ni Kuzan nagbiro ito na baka daw siya yung tinutukoy nila na man with burn scars. Since meron nga siyang scars, bali binara nga siya ni Vasco Shot at sinabing kakakuha lang daw ni Kuzan ng mga scars na to. So dahil nga sa napag-uusapan na itong man with burn scars, nagdagdag pa nga ng impormasyon itong sila Lafitte at Shiryu. May kanya-kanya nga silang haka-haka kung sino itong man with burn scars. Sinabi nga ni Lafitte na nakasakay daw itong man with burn scars sa isang itim na barko na kung sino daw ang umapproach kakainin daw ng isang whirlpool. Tingin nga daw niya isa itong devil fruit user. Si Shiryu naman sinabi na baka daw tao ng world government itong man with burn scars. Since kung hawak nga daw ng world government ang isa sa mga road poneglyphs mapipigilan daw nilang may makapunta na pirata sa Laugh Tale. Nung marinig nga ni Kuzan yung mga thoughts nitong Blackbeard Pirates nag-share din siya ng nalalaman niya ng patungkol sa mga poneglyphs. Wala nga daw siyang natatandaan na merong pulang poneglyph sa Ohara. Ang natatandaan lang daw niya sa insidente na yon yung kaibigan nga daw niya kinalaban ang world government at may batang babae daw na yung kapalaran siya yung nag-akda. At dito ipinakita na nga sa background si Lafitte na bumubulong kay Blackbeard. Kuhain daw nila yung devil fruit netong si Kuzan dahil panigurado nga daw na malaking tulong ito para sa kanila. Nung marinig nga yun ni Kuzan nagalit ito. Pinagbantaan nga niya itong buong Blackbeard Pirates na gagawing yelo. Bali nagsorry nga itong si Blackbeard at sinabing hindi yon ang intensyon nila. Ang totoong pakay nga daw nila kay Kuzan gawin siyang miyembro netong Blackbeard Pirates. Sumali nga daw itong si Kuzan sa kanila dahil wala na rin naman daw siyang pupuntahan. In fact yung justice nga daw na meron itong si Kuzan tinanggal pa ng mga marines sa kanya. Kaya it makes sense daw na sumali siya sa grupo nila. Nung marinig nga yun ni Kuzan mas nagalit pa siya. Hindi nga daw porket nagkainuman sila papayag na to sa nais ni Blackbeard. At ang totoo nga daw wala siyang tiwala sa mga ito. Ang sinabi nga lang ni Blackbeard hindi naman tiwala ang usapan dito. Hindi rin naman daw sila tiwala sa isa't isa. In fact hindi naman daw tungkol sa pagkakaibigan ang adikain ng mga pirata. As long as pare-parehas nga daw kayo ng goal pwede na kayong maging magka-alyansa. Hindi nga daw niya uutusan si Kuzan. Malaya nga daw ito sa kung ano ang gusto niyang gawin. At dito nabalik na nga sa present time yung scene. Ipinakita nga na nagagalit itong si Garp kay Kuzan. Pinapabalik nga niya sa normal itong si Hibari. Pinapabalik niya rin sa Marines itong si Kuzan. Pero lahat nga ng yon hindi pinansin ni Kuzan. Masaya na nga daw siya ngayon dahil nagagawa niya ng malaya kung ano yung gusto niya. At dito bigla na ngang inatake ni Kuzan si Garp ng ice ball. Wag nga daw mag-hold back itong si Garp sa laban nila. Porket siya daw yung una netong naging estudyante. So nakita nga nating nagyayelo itong si Garp. Pero mabilis nga lang yung nabasag ni Garp at nag-counter attack kay Kuzan. Mabilis ngang kumilos si Garp at hinawakan itong muka ni Kuzan. Sabay atake ng blue hole. Sa sobrang lakas nga ng atake na to nakita nating bumaon sa lupa itong si Kuzan. Sa sumunod na panel naman nalipat nga yung scene sa nangyayaring laban nila Blackbeard at Trafalgar Law. Ipinakita nga na yung ibang mga miyembro ng Hearts Pirates lumulubog na sa karagatan kasama ng submarine nila. Itong sila Law at Bipo naman nakita nating maluban
ng sugatan. At nasa harapan nga sila ni Blackbeard. Hanggang sa inopen up nga ni Blackbeard na yung 100 puso daw na kinuha nilo sa mga tao sa Rocky Port para maging isa siyang warlord, panigurado nga daw na matutuwa once nakunin naman daw neto yung puso niya. At dito ipinakita nga yung intensyon ni Blackbeard na kunin yung devil fruit netong si Trafalgar Law. Pero bago pa nga yun mangyari, nakita nating may kinain itong si Bipo na galing daw kay Chopper. So bigla ngang lumaki itong si Bipo na nakasulong form at inatake si Blackbeard. Galit na galit nga niyang sinabi na wag daw hahawakan ni Blackbeard yung captain niyang si Trafalgar Law. Nung makita nga ito ni Van Agor at Jesus Burgess, gulat na gulat sila dahil hindi naman daw full moon. So bakit daw nakapagsulong form itong si Bipo? At dito tuluyan na ngang nakatakas sila Law at Bipo sa kamay ni Blackbeard. At habang lumalangoy nga palayo itong si Bipo na hawak-hawak yung captain niyang si Law, sinasabi ng narrator na natalo na daw ng tuluyan itong Hearts Pirates. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1081. Nag-umpisa nga itong chapter 1085 sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap ni King Cobra sa Gorosei at kay Im-sama. Hindi pa nga rin makapaniwala itong si Cobra na may nag-o-occupy ng empty throne. Kaya naman tinanong nga ni Cobra kung sino daw ba si Im-sama. Bali bigla ngang pinutol ng Gorosei itong si Cobra at sinabihan na may dalawang bagay nga lang daw na sasabihin si Im-sama at isang tanong para sa kanya. Nung marinig nga ni Cobra yung pangalang Im-sama na nabanggit ng mga Gorosei, sinabi niya na pamilyar daw itong pangalan na to. Nabanggit nga ni Cobra yung patungkol sa unang mga hari ng 20 Kingdoms 800 years ago. At sigurado daw siya na ang isa sa 20 mga hari na yon may pangalang Imu. At bago pa nga ituloy ni Cobra itong sasabihin niya, pinutol na kaagad ito ni Im-sama. At sinabing wag na nga daw magtangka pa na magtanong si Cobra dahil alam nga daw neto na hindi niya yun sasagutin. At dito nag-proceed na nga si Im-sama sa pagsasalita. Ang unang ang topic na tinalakay niya yung patungkol sa initial na D. Yung mga tao nga daw na nagtataglay ng initial na D mga kalaban daw nila nung unang panahon pa. Itong mga tao naman daw na may mga D sa pangalan na bigla na lang sumulpot sa mga nagdaang taon at gumagawa ng gulo, ito naman daw yung may mga initial na D sa pangalan na hindi nila naiintindihan yung purpose o yung ibig sabihin ng initials nila. At nagmula nga daw ang lahat ng ito sa pagkakamali ni Queen Lily 800 years ago. Gaya na lang daw ng ginawang pag-iimbestiga ng mga scholars ng Ohara patungkol sa Void Century. Kung hindi nga daw nagkamali si Queen Lily 800 years ago, walang mga pirata ngayon na naghahabol ng mga poneglyphs. At itong pagkikreate at pagpapakalat nga daw ng mga poneglyphs sa buong mundo ang pinakaayaw ng world government at ni Im-sama. Pero sa kabilang banda nga napatanong si Im-sama kung totoo daw bang nagkamali lang si Queen Lily o kasama daw ito sa mas malaki nilang plano para sa hinaharap. Bale habang nagsasalita nga itong si Im-sama, nakita nating nakahanda na yung armas ng mga Gorosei para sa isang atake. Mabalik nga kay Im-sama, pinupunto niya na yung katotohanan daw na hinahanap ni Cobra sa kanya patungkol kay Queen Lily, naniniwala nga siya na alam na to mismo ni Cobra. Kaya naman tinanong nga niya itong si Cobra kung tama daw ba na ang tawag lang niya kay Lily Queen Lily of Nefertari House. Hinamon nga niya si Cobra na banggitin neto yung buong pangalan ni Lily. So base nga sa ekspresyon ni Cobra, mukhang tama nga si Im-sama. Nagpapanggap nga lang itong si Cobra na walang alam patungkol kay Lily. Kaya naman na-realize nga bigla ni Cobra na mukhang nahuli siya ni Im-sama. At sa tingin nga daw niya hindi na siya makakalabas pa ng buhay sa kwarto na to. Kaya naman dito sinabi nga ni Cobra kay Im-sama na oo, tama ka. Ngayon pwede na ba akong makalabas sa kwarto na to?
Bali galit ngang sumingit itong matabang kalbong Gorosei at sinabing nung oras pa lang daw na nakita ni Cobra si Im-sama alam na daw nila ang magiging kapalaran neto at ito nga yung kamatayan. Hindi na nga nagulat pa si Cobra sa sitwasyon na to dahil expected na nga niya na tinatago ng mga Gorosei yung existence ni Im-sama hanggang sa biglangang ipinakita itong si Sabo. Sa buong pag-uusap pala nila Im-sama at Cobra nakikinig lang itong si Sabo sa malapit at dito sinagot na nga ni Cobra yung tanong kanina ni Im-sama kung ano yung totoong pangalan ni Queen Lily at ang buong pangalan nga daw neto Nefertari D. Lily. Nung marinig nga ni Im-sama yung word na D na binigkas ni Cobra para nga siyang na high blood kaya naman biglang ang inatake ng isa sa Gorosei itong si Cobra. Base nga sa spoilers Black Arrow daw itong inatake sa kanya at si Im-sama daw ang umatake kay Cobra. Pero kung mababasa nyo nga yung buong chapter mukhang buntot nga ng isa sa Gorosei itong ipinang-atake kay Cobra plus sa gilid nga ng galing itong buntot na parang arrow kaya ay assume na hindi ito mula kay Im-sama bagkos isa sa Gorosei na malapit kay Cobra. Anyway nakita nga nating tumagos sa tiyan ni Cobra itong arrow na to. Nung makita nga yun ni Sabo dali-dali niyang ililigtas sana si Cobra. Inatake nga niya itong mga Gorosei ng Fire Fist at sinundan pa nga niya ito ng ataking Rook's Gambit papunta naman kay Im-sama. Yes guys, direktang inatake nga ni Sabo si Im-sama. Bali nakampante na nga si Sabo at inakala niya na patay na itong mga Gorosei. Pero hindi pala. Nakita nga natin sa isang pader na napicturan si Sabo. So ito nga yung reference picture sa newspaper na ipinakita sa mga last chapters. Anyway kahit nakahandusay na nga nakilala pa rin ni Cobra itong si Sabo at kilala nga niya ito bilang kapatid daw ni Luffy. Nabilib nga si Cobra dahil although parte nga daw si Sabo ng Revolutionary Army niligtas pa rin siya neto. At habang nag-uusap nga sila nakita nating parang nag-transform itong mga Gorosei into shadows at bigla na nga nilang hinabol itong sila Sabo at Cobra. Habang tumatakbo nga sila gusto nang magpaiwan ni Cobra since mas mataas nga daw ang tsansang makatakas ni Sabo kung iiwan daw siya neto. Pero sinabi nga ni Sabo na hindi daw mangyayari yon at hindi niya hahayaang mamatay si Cobra. Ang sinabi nga lang netong si Cobra may mahalagang mensahe daw siya na gustong ipaabot kila Luffy at BV. Kaya mas mabuti nga daw kung makakatakas siya ng buhay. At itong mensahe nga na to yung patungkol sa initial na D. Sinabi nga ni Cobra kay Sabo na sabihin daw niya kay Luffy na ang mga Nefertari daw may D sa mga pangalan. Nung marinig nga yun ni Sabo nagbalik sa alaala niya yung kabataan niya kasama sila Luffy at Ace. Nung oras nga na to nagtataka si Sabo kung bakit may initial na D sila Ace at Luffy. So wala ngang idea itong sila Ace at Luffy kung bakit sila may D sa mga pangalan nila. Hanggang sa nagsuggest na nga itong si Ace na lagyan din daw ni Sabo ng D yung pangalan niya. Bali mabalik nga sa sitwasyon nila Sabo may umatake na naman nga kila Sabo ng Black Arrow. Pero this time nga si Sabo na ang tinamaan. Nakita nga natin na napuruhan ng husto itong si Sabo sa atake na to at nabitawan pa nga niya si Cobra. Kaya naman sa huling pagkakataon nga tumayo itong si Cobra at nag-buy time. Hinarangan nga niya itong mga Gorosei habang pinapaalis na si Sabo at sinabi na dapat daw mabuhay itong si Sabo at makatakas. At dito naputol na nga yung panel at nakatakas na si Sabo. Sa kabilang banda nga may butas pala sa pader at may nakasilip. Pinapanood lang pala neto yung mga nangyayari. Ang nakasaksi nga ng lahat ng pangyayari walang iba kundi si Wapol. Bali napansin nga siya ng isa sa Gorosei. Kaya naman takot na takot ngang tumakbo itong si Wapol papalayo. Natatakot nga siya na baka mamatay dahil sa nasaksihan niya. Sa sumunod na panel naman nalipat nga yung scene sa nagaganap na reverie. Pinag-uusapan nga ng iba't ibang hari yung dalawang nawawala sa reverie na sila King Cobra at King Wapol. Hanggang sa
sa nalipat na naman nga yung scene kay Vivi. Ipinakita nga na hawak ng mga CP0 itong si Vivi at parang hostage nga siya. Nagagalit nga itong si Vivi dahil bakit nga naman siya nakatali. Although nasa panganib nga itong si Vivi, ang inaalala niya pa rin si Shirahoshi. Kaya naman tinanong nga niya kila Jabra at Khalifa kung ayos lang daw ba si Shirahoshi. Bali sinagot nga lang siya ni Jabra na ayos naman daw si Shirahoshi, since niligtas nga daw ito ng dalawang tao na nagpakilalang mga miyembro daw ng Straw Hat Grand Fleet. Bukod pa nga kay Shirahoshi, nabanggit din ni Jabra yung naging resulta sa laban ng Revolutionary Army at itong dalawang admiral na sila Green Bull at Fujitora. It turns out nga daw na yung mga atake o aksyon na ginawa ni Admiral Fujitora natulungan pa daw neto yung Revolutionary Army na makapagpatakas ng mas maraming slaves. Kaya naman galit na galit nga daw sa kanya si Admiral Green Bull. At bago pa nga matapos si Jabra sa sinasabi niya, nagulat nga siya at biglang may sumira ng pader. At ito na pala yung takot na si Wapol. Sa sobrang takot pala ni Wapol, tumatakbo lang siya ng derecho at walang pakialam sa madadaanan niya. Kaya naman ginamit nga ni Vivi yung pagkakataon na to para makatakas. Nakita nga natin na sumakay sa loob ng bunganga ni Wapol si Vivi. So this explains kung bakit nagpalit si Vivi ng damit sa chapter 1074, since may laway na nga ni Wapol yung suot niya. At bago pa nga mapansin ng mga CP0, nakalayo na itong sila Vivi at Wapol. At sa huling panel nga ng chapter na to, tinanong ni Vivi si Wapol kung saan daw ito papunta. Ang sinabi nga lang ni Wapol hindi niya alam. Basta daw malayong malayo sa lugar na to. Nung marinig nga yun ni Vivi, sumang-ayon siya at sasama kay Wapol. At dito ipinakita nga yung asawa ni Wapol na nagsiselos kay Vivi. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1085. Nasa critical na kalagayan na si Garp. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1087 sa scene sa G1 Marine Headquarters. Ipinakita nga itong si Branyu na kasama sila Django at Full Body. Ipinaliwanag nga ni Branyu na itong mga sirang battleship daw na nakikita nila Django mga battleship bugs. Ito nga yung ginawang replacement sa mga punching bug. Nagtataka ngang tinanong ni Django kung sino daw ba ang gumagamit neto. Sinabi nga ni Branyu na si Vice Admiral Garp daw. Kasama nga daw ito sa daily routine ni Garp. Ilang dekada na nga daw itong ginagawa ni Garp. At even ngayon, tuloy-tuloy pa rin daw niya itong ginagawa. Nagtataka namang tinanong ni Full Body kung bakit dalawa daw itong battleship bug dito. Ang sinagot nga lang ni Branyu dahil sa yung isa daw dito kay Kuzan, ang dating estudyante ni Garp. Ang rule nga daw sa pagsuntok ng mga battleship bugs walang haki o devil fruit. Kumbaga pure strength lang ang gagamitin. Anyway, sa sumunod na panel nga nilipat na tayo ni Oda sa scene sa Hachinosu. At ang unang ang bumungad sa atin itong nalulunod na si San Juan Wolf. As per comments nga sa paligid mukhang si Garp nga ang may kagagawan neto. Hanggang sa biglangang ipinakita itong si Vasco Shot na naghahanda ng isang atake para kay Garp. Umatake nga itong si Vasco Shot ng Heartfire, kung saan mukha nga siyang si Dalsim na nagbuga ng apoy. Nung makita nga ito ni Garp ginamit niya itong mga tauhan ng Blackbeard Pirates bilang pananggalang sa apoy na to. Nung makita nga ito ni Avalo Pizarro medyo nainis ito kay Garp dahil kung matatandaan nyo nag-iingat nga itong si Pizarro na madamage itong kakaayos lang na Hachinosu, since magagalit nga daw yung captain niya na si Blackbeard. Sa sumunod na panel nga ipinakita yung update sa iba pang kasamahan ni Garp na sword. Itong apo nga ni Churo tinawagan si Garp at sinabing yung mga bihag daw na sibilyan sa Hachinosu, same as sa mga injured na Marines, nakasakay na daw lahat sa barko nila. Kaya naman pwede na nga daw silang umalis. Nung marinig nga yun ni Garp agad niyang inutusan itong sila Kobe, Helmipo at Prince Grus na humanda na dahil aalis na nga daw sila. Pero biglang ang sumulpot itong si Kuzan at sinabing hindi daw niya hahayaang makaalis itong si Garp. Nung marinig nga yun ni Garp para siyang ginanahan. Kaya naman inutusan nga niya itong sila Kobe, Helmipo
Uncle Nepo at Prince Cruz na tumakbo papunta sa barko nila. Tumakbo nga lang daw sila at wag mamamatay at panigurado daw na makakaalis sila ng buhay. Pero sa pagtakbo nga ng tatlong to biglang may napansin si Kobe na humihingi ng tulong. At dahil dito umakmangang babalik itong si Kobe. Pero ang hindi niya alam isa pala itong trap. Kaya naman nakita nga ni Shiryu itong pagkakataon na to. Gamit nga itong invisible fruit sasaksakin niya na sana si Kobe. Kaso naramdaman nga yun bigla ni Garp. At instead nga na si Kobe si Garp nga itong nasaksak ni Shiryu. Yes, napuruhan nga itong si Garp. Pero nagawa pa nga ring maatake ni Garp si Shiryu. At sinuntok ito pabaon sa lupa. Nung makita nga ni Garp si Shiryu agad niya itong na-recognize na dating jail guard sa Impel Down. Nung nakita naman ng tatlo na nasaksak si Garp itong si Kobe nga biglang nag-hysterical. Sinisisi nga niya itong sarili niya dahil sa nangyari kay Garp. Pero as expected nga kay Garp pinagaan niya itong loob ni Kobe. At sinabing para sa kanya daw talaga yung atake na yon ni Shiryu. Down na down nga itong tatlong to kabaliktaran naman ang nangyari sa Blackbeard Pirates. Alam nga nila na medyo humina itong si Garp dahil sa ataking ginawa ni Shiryu. Kaya naman na-boost nga ang moral ng mga to. Na-hype nga sila na patayin si Garp dahil sa may bounty nga ito na 3 billion belly. Pero bago pa nga umatake itong mga mokong na to biglang ang sumulpot itong si Kuzan at umamba ng isang atake. At bago pa nga yun tumama nagkaroon ng isang flashback. Flashback kung paanong unang nagkakilala itong dalawa na to. Bali nung time pala na bago pa lang sa Marines itong si Kuzan lumapit siya kay Garp at nagsabi na gusto niya itong maging guro. Nakita nga natin itong batang-batang si Garp na tumatanggi sa gusto ni Kuzan. Pero eventually nga tinanggap niya rin itong si Kuzan. At dito nakita na nga natin yung unang scene sa chapter na to. Sinusuntok nga nila Kuzan at Garp itong mga battleship. So inexplain din naman kung bakit high blood itong si Garp nung unang lumapit sa kanya si Kuzan. At dahil pala yan sa yung anak niyang si Dragon nag-turn na into revolutionary army sa panahon na to. At naulit nga yung senaryo na to nung time na si Luffy naman nagpa siya na maging pirata. Anyway, mabalik nga sa present time nagkatamaan na ng suntok itong sila Kuzan at Garp. Masasabi nga natin na parehas silang nakalanding ng isang solid na suntok. Kaya naman ang naging resulta nga nito nagkaroon ng isang malaking impact. Impact kung saan parehas silang tumalsik. Nung makita nga ito ni Kobe alalang-alala ito kay Garp. Sa kabilang banda naman nagsalita na nga itong si Avalo Pizarro. Minamak nga niya itong mga Marines na akala daw nila ganito lang kadaling umalis sa isla na to. Panigurado nga daw na ang magiging headline sa dyaryo kinabukasan itong si Garp kasama na ang sword na nag-rescue kay Kobe pinatay ng napakalakas na ika-4 na kapitan ng Blackbeard Pirates na si Avalo Pizarro. So habang sinasabi nga ni Pizarro itong pangarap niya nakita nating gumawa siya ng isang malaking kamay at inakma nga niya tong aatakihin sa barko ni Garp na sakay-sakay itong sword. Nung makita nga ito ni Kobe bigla na naman siyang nagpanik. Kaya naman sa huling panel nga ng chapter na to ipinakita itong nanghihina na si Garp kung saan sinasabihan niya si Kobe na mag-focus dahil panigurado nga daw na ang hustisya pa rin ang mangingibabaw. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1087. Nag-umpisa nga itong chapter 1088 sa isang flashback. Flashback kung saan nagtuturo itong si Garp sa mga bagong miyembro ng Marines. Ipinakita nga itong si Kobe na similar yung appearance nung time na una natin siyang nakilala. Bali nagtanong nga itong si Garp sa klase niya kung ano daw ba ang gagawin nila kung sakali man at may na-stranded sa isang isla na isang bata at isang matanda. Kung saan may dala nga daw silang isang bangka na isa lang ang pwedeng sagipin. Sino daw ba ang sasagipin nila? Yung matanda daw ba o yung bata? Bale ang sumagot nga sa tanong na to si Kobe. Sinabi nga niya na bababa daw siya sa bangka nang sa ganon parehas maliligtas itong matanda at bata na na-stranded. Nung marinig nga ni Garp itong sagot ni Kobe bigla siyang nagalit at binato niya ng chok itong si Kobe. Sinabi nga ni Garp na mali daw itong sinagot ni Kobe dahil yung dapat nga daw na ililigtas yung bata.
bata dahil ang Marines nga daw pinoprotektahan ang future, which is itong mga bata. Itong matanda naman daw kahit hayaan nang mamatay dahil konting oras na lang naman daw ang natitira sa kanila. Nung marinig nga ito ng isang Marine instructor bigla itong nagalit kay Garp dahil mali daw ang sinabi neto sa klase. Since ang buhay nga daw ng mga tao lahat pantay-pantay, which is nag-disagree nga itong si Garp at sinabing mas mahalaga daw ang buhay ng mga bata dahil yung future nga daw nila limitless. Sa sumunod na panel nga ipinakita naman itong flashback na nangyari sa Amazon Lily. Bali ito na nga yung time kung saan nagharap-harap itong sila Boa Hancock, Blackbeard at Kobe. Sa oras nga na to nag-interfere na itong si Silvers Rayleigh at paalis na itong si Blackbeard. Pero bago nga umalis itong si Blackbeard ni-request niya na kunin ang 800 na Navy at isang battleship mula sa mga Marines. Nang sa ganun nga naman meron siyang mapapala sa pagpunta niya sa Amazon Lily. Nung marinig nga ito ni Kobe agad siyang nag-step up. Inoffer nga niya kay Blackbeard na imbes na yung 800 na Marines at isang battleship ang kukunin neto sa kanila, siya na lang daw. Which is pumayag naman si Blackbeard. Mabalik nga sa current timeline lahat nga ng Marines na nakasakay sa barko ni Garp nagpapanik na. Since itong malaking kamay nga ni Avalo Pizarro dadapo na sa barko nila. Kaya naman pinagbabaril nga nila ito. Nung makita nga ito ni Kobe na-realize niya na kung tatama daw itong kamay na to sa barko nila maraming sibilyan ang mamamatay. Kaya naman bigla nga niyang tinanong itong nakahiga na si Garp kung ano daw ba ang gagawin nila. Sinabi nga ni Garp na kung magtutulong-tulong itong sila Kobe, Helmipo at Grus maliligtas daw nila itong mga sibilyan. Ganito nga lang daw ang gagawin nila. Siya nga daw ang gagawa ng opening para kay Kobe. Meaning si Kobe daw mismo ang sisira sa malaking kamay ni Avalo Pizarro. Si Grus naman daw ang sasalo sa debris na maaaring mapunta sa barko nila. At itong si Helmipo naman ang kocover sa dalawang to. Nung marinig nga ni Kobe itong plano ni Garp medyo nag-alangan siya. Wala nga siyang tiwala sa sarili niya na masisira niya itong ganitong kalaking kamay ni Pizarro. Kaya naman pinalakas nga ni Garp ang loob ni Kobe at sinabing during battle daw dapat na mabilis kang mag-isip. At dito nag-umpisa na nga sila sa plano ni Garp. Sila Kobe at Prince Grus nga nauna na papunta sa kamay ni Pizarro. Pero habang tumatakbo nga sila nagtatakang nagtanong itong si Grus kung bakit tiwala daw si Garp na masisira ni Kobe itong kamay ni Pizarro. Meron daw ba siyang bomba na dala o maski armas? Ang sinagot nga lang ni Kobe wala. Pero may susubukan nga daw siyang gawin. Hanggang sa may mga pirata ngang umatake kila Kobe. Buti na nga lang at nandun si Helmipo at sinalag itong mga bala na to. Sa sumunod na panel naman tumayo na nga itong si Garp. Pagkatayo nga ni Garp mabilis siyang kumilos at inatake itong si Kuzan pabaon sa lupa. Kasunod nga nito mabilis na naman nga siyang kumilos papunta naman sa ulo ni Pizarro. Nung makita nga ni Avalo Pizarro itong si Garp bakas na bakas sa mukha niya yung kaba. At dito inatake na nga ni Garp si Pizarro ng Galaxy Divide. So as the word itself, divide, nakita nga nating nahati sa gitna itong giant skull ng Hachinosu. Ang naging resulta nga nito para kay Pizarro, nakita natin siyang napuruhan. Kaya naman bilang ganti nga kay Garp, hahampasin na ni Pizarro itong barko niya. Nung makita nga ito ni Kobe, dali-dali siyang tumakbo papunta sa kamay na to ni Pizarro. At bago pa nga may gawin si Kobe, nagkaroon ng isang flashback si Garp. Flashback kung saan ito nga yung time na tinitraining na ni Garp itong sila Helmipo at Kobe. Balik kinausap nga ng palihim ni Helmipo si Garp at sinabing nagtitraining nga daw ng palihim itong si Kobe ng mag-isa. Ginagawa nga daw niya yon dahil sa alam niya na isa lang siyang normal na tao. Nung marinig nga yun ni Garp medyo nagulat siya. Pero dagdag pa nga ni Helmipo na yung training daw na ginagawa ni Kobe sa gabi masyadong marahas. To the point na halos mabali na nga daw ang mga kamay neto. Plus pumupunta
pumunta rin daw sa G1 Marine Headquarters itong si Kobe para naman suntukin ng walang katapusan yung battleship bugs ni Garp. At dito nabalik na nga sa current timeline yung scene. Nung makita nga ni Garp si Kobe na aakma ng susuntukin itong kamay ni Pizarro, sinabi lang niya na basic lang daw ito kay Kobe. Para nga lang daw itong langgam para sa kanya. So lahat nga napatingin sa gagawing atake ni Kobe. Hanggang sa bumitaw na nga itong si Kobe ng Honesty Impact. Sa sobrang lakas nga ng atake ni Kobe nakita nating nahati sa gitna itong braso ni Avalo Pizarro. Gulat na gulat naman itong mga pirata as well as yung mga marines nung makita nila kung gaano kalakas itong si Kobe. At dahil nga sa atake na to nakita nating bumagsak na ang mga debris papunta sa barko ni Garp. Buti na nga lang at nandun si Prince Cruz para saluhin ang mga ito. At habang nagdidiwang na nga ang mga marines biglang tumawag si Tashigi kay Garp para sabihin na tapos na ang misyon nila. Pero laking gulat nga ng lahat nang sinabi ni Garp na umalis na daw silang lahat sa Hachinosu. Gagawa na nga lang daw siya ng paraan para makatakas. Ang importante nga daw ngayon ligtas na silang lahat. At dito ipinakita nga yung sitwasyon ni Garp na tumatawa. Kung saan dahan-dahan na nga siyang nagiging yelo. Kasabay nga nito tuhog-tuhog siya mismo ng sibat na ginawa ni Kuzan. At sa huling panel nga ng chapter na to biglang nagsalita ang narrator. Sinabi nga niya na nakabalik na daw ng ligtas si Kobe. Pero itong si Vice Admiral Garp nga daw hindi natin alam ang magiging kapalaran sa Hachinosu. Sa kabilang banda naman itong mga barko nga ng Marines na papunta sa Egghead Island dadaong na. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1088. Luffy, kayang-kaya na si Admiral Kizaru? Bali nagumpisa nga itong chapter 1091 sa pag-atake ng Pacifistas Mark III at mga mechanical sea beast sa mga marines. Kung maaalala nyo sa last chapter, bago nga pumasok itong si Kizaru sa loob ng Egghead Island, inutusan na nga ni Sentomaru itong mga bata niya. Kaya naman nakita nga natin itong ilan sa mga Vice Admirals na dumipensa. Itong Vice Admiral nga na mahaba ang leeg similar yung vibes kay Queen. Ultimo yung way ng pag-atake niya at itong robot arm niya. Itong si Vice Admiral Dal naman nakita na rin natin sa aksyon. Mabilis nga lang niyang nasipa itong isa sa mga Pacifistas. So kung maaalala nyo guys may CCTV nga sa Fabrio Base kaya nakikita ng mga nasa Labo Base ang nangyayari. Similar nung time na unang ma-reveal si Dr. Vegapunk. Kaya naman itong pangyayari nga sa Fabrio Base nasaksihan nila Usopp. Nung makita naman ito ni Dr. Vegapunk kampante nga siya na madidepensahan ni Sentomaru itong Egghead Island laban kay Kizaru. Pero hindi pa nga rin nawawala yung pag-aalala niya dito. Meaning close talaga itong dalawa na to na malalaman natin mamaya kung bakit. At dito ipinakita na nga yung laban nila Kizaru at Sentomaru. Pagkasipa nga ni Kizaru gamit yung Devil Fruit powers niya agad ngang tumalsik itong si Sentomaru. Kasabay nga nito nagpaulan pa ng lightning beam si Kizaru. Pero agad din namang nakailag itong si Sentomaru. Sinasabi nga ni Kizaru na sumuko na daw siya. Pero hindi nga daw yun magagawa ni Sentomaru dahil sa may pangako nga daw siya kay Luffy. Nung marinig nga yun ni Kizaru bigla siyang nagulat at tinanong si Sentomaru kung kailan pa daw ito naging kaalyansa ng Straw Hat Pirates. Ang sinagot nga lang ni Sentomaru kahit na sino pa daw ang gawin niyang alyansa as long as mapapaalis daw ng buhay sa isla na to yung savior niya doon daw siya kakampi. Meaning ganun na lang kahalaga si Vegapunk para kay Sentomaru. At nung oras nga na atake na naman si Kizaru nagkaroon nga ng flashback. Bali ito nga yung oras kung kailan nakilala ni Sentomaru itong sila Vegapunk at Kizaru. So natagpuan pala nila Vegapunk itong batang Sentomaru na pumapatay ng mga oso. At dahil nga sa na-impress itong si Vegapunk at ang gusto lang ni Sentomaru magkaroon ng trabaho, kinuha nga siya ni Vegapunk bilang bodyguard niya. At syempre para magawa nga ito ni Sentomaru kailangan niyang matuto. Kaya naman tinawag nga niya itong si Kizaru na uncle at nagtanong kung pwede ba siya netong turuang lumaban. Though hesitant nga nung una itong si Kizaru pumayag rin naman siya. Meaning parang teacher versus student pala yung
yung nangyayaring laban ngayon nila Sentomaru at Kizaru. Mabalik nga sa present time tuloy ang laban. Nakatama nga ng atake itong si Sentomaru, pero hindi nga yun ininda ni Kizaru. Kaya naman gamit nga itong laser niya nag-counter attack siya at napuruhan ng husto si Sentomaru. At dito na nga natalo si Sentomaru. At syempre dahil dito yung sumunod sa hierarchy kay Sentomaru na makakapag-utos sa mga pasifistas yung may hawak na ng authority chief. Dahil nga sa hawak na to mismo ni Kizaru agad nga niyang pinag-utos sa mga pasifistas na umalyansa na sa mga marines at sirain daw ang lahat ng mechanical sea beast, which is agad naman nilang sinunod. Nung makita naman nila Vegapunk itong nangyari kay Sentomaru bigla nga siyang napaiyak. Kaya naman mas na-motivate pa nga itong si Vegapunk na alisin na itong barrier para makaalis na sila. Dagdag pa nga niya anytime daw makakapasok na si Kizaru sa labo phase, since gawa nga daw siya sa liwanag. Kaya naman mag-focus na nga daw sila. Nung marinig nga yun ni Usopp nagbalik sa alaala niya yung ginawa ni Kizaru sa kanila during Sabudi Archipelago Arc. At dito ipinakita na ngang sakay na ng Vega Force 1 at Thousand Sunny itong grupo nila Luffy. Pero sa hindi nga inaasahang pangyayari biglang nagkaroon ng emergency alarm. Nagtataka nga itong si Lilith dahil hindi pa naman bukas ang barrier. Kaya imposible nga namang may makapasok sa labo phase. At dito ipinakita na nga si Kizaru na mabilis lang na tumagos sa barrier. Nanghihinayang nga siya para kay Vegapunk dahil kailangan niya tong patayin. Sa kabilang banda naman nagkakagulo na dahil nakita na nga nila sa loob itong si Kizaru. Hanggang sa biglangang may napansin itong si Stacy. Gumalaw na pala itong si Rablucci para patayin si Vegapunk. Buti na nga lang at alerto itong si Stacy at mabilis na nakaharang. Pero ang kapalit nga nun bumagsak siya at malubha ng sugatan. Nung makita nga ito ni Kaku nagulat rin siya. At parang gusto nga niyang tulungan si Rablucci. Si Sanji naman biglang ang kinuha itong bubble gun ni Nami para sana atakihin si Rablucci. Pero bigla nga siyang naunahan netong si Zoro. Inatake nga ni Zoro si Lucci at sinabing, "Porket alam mong may kakampi ka na feeling mo ba na matatalo mo na kami?" Ang sinagot nga lang ni Lucci kahit dalawa nga lang daw sila ni Admiral Kizaru kayang-kaya na daw sila netong patayin. Nung marinig nga yun ni Zoro nagalit to at sinabing minamaliit daw sila masyado netong si Rablucci. Kaya naman umatake nga itong si Zoro na nagresulta sa paglabas nilang dalawa ni Lucci sa lokasyon netong sila Luffy. At speaking of Luffy kaharap na nga niya ngayon itong nagpaiyak sa kanya 2 years ago. Ang bungad nga kaagad ni Luffy isang sipa na napakalakas kay Admiral Kizaru na nasa lagrin naman ni Kizaru. At sinabing bastos daw mga musta itong si Luffy. At isang paalala nga mula kay Luffy sinabi niya na 100 beses daw na mas malakas na sila ngayon kesa nung una silang nagkaharap 2 years ago. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1091. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1094 sa pagpapatuloy ng pag-utos ni Atlas sa mga pasifistas. Agad ngang sumunod ang mga ito at inatake ang mga marines. At as expected yung mga mahihinang marines nga agad na wipe out sa lakas ng mga pasifistas. Yung ibang high-ranking marines naman agad na figure out na pababa na si Vegapunk since bumaliktad na nga sa kanila itong mga pasifistas. At dito ipinakita na nga yung grupo ni Vegapunk. Ipinag-utos nga niya na priority daw nilang hanapin itong si Bonnie na agad rin namang nahanap ni Sanji since meron nga daw siyang Lady Radar na alam naman nating sobrang effective. In past chapters nga ito yung ginamit niya kaya niya nailigtas si Nami sa mga Seraphim, diba? Though unscientific nga daw itong radar ni Sanji as per Vegapunk may tiwala pa rin naman daw siya dito. Anyway, dahil nga sa mabagal itong sasakyan nila Vegapunk nauna na at dali-dali nang pumunta itong si Sanji sa lokasyon ni Bonnie. Sa kabilang banda naman napunta na nga yung scene kay Jewelry Bonnie. Dito nga may Vice Admiral na umakmang atakihin itong si Bonnie. Pero mabilis ngang nakaiwas itong si Bonnie at nag-counter attack ng attacking near-death experience kung saan
saan ibang Marines nga yung tinamaan. Ang naging resulta nga neto sa kanila nag-hallucinate sila. At nung papatakas na nga si Bonnie nagtataka siya dahil aatakihin siya ng isang pasifistas. Akala nga niya nasa panig na nila yung pasifistas. Kaya bakit siya aatakihin neto? Yun pala kontrolado itong isang pasifistas na to ng isang Vice Admiral. Bali ang pangalan nga niya Vice Admiral Bakin. De joke lang. Siya nga si Vice Admiral Bluegrass. So inexplain nga niya yung devil fruit powers niya. At meron nga daw siyang stick fruit kung saan meron nga siyang parang stick at kung sino nga daw yung madapuan neto kaya na niyang makontrol. At dahil nga sa may history etong si Bonnie sa mga pasifistas, since kamukha nga ito ng tatay niyang si Kuma, natulala nga lang siya nung aatakihin na siya netong pasifistas. Buti na nga lang at dumating kaagad itong knight in shining armor niya na si Sanji. Bali papayuhan nga sana ni Sanji itong si Bonnie patungkol kay Kuma at sa pasifistas. Pero bago pa nga matapos si Sanji sa sasabihin niya umatake na naman itong Vice Admiral na may sibat. Buti na nga lang at mabilis tong na-sense ni Sanji kaya naitakas niya kaagad palayo itong si Bonnie. At dito pinasakay na nga sila ni Vegapunk para maging safe sila since nasa panig naman na daw nila itong mga pasifistas. Sa sumunod na panel naman nabalik nga tayo sa nangyayaring laban nila Admiral Kizaru at Luffy. Patuloy nga silang nagpapalitan ng atake hanggang sa sinabi nga ni Kizaru na hindi daw siya makakapag-focus sa misyon niya kung mananatili siyang lalabanan itong si Luffy. Ang sinagot nga lang ni Luffy yun daw mismo yung misyon niya. At dito mabilis na nga tumakas pababa si Kizaru. At habang naghahabulan nga itong dalawa na to bigla silang may naramdaman na malakas na aura. Hindi nga lang sila dahil pati nga sila Zoro, Rabluchi at Jinbei naramdaman din itong napakalakas na aura na to. So itong misteryosong tao pala na to na nararamdaman nila si Gorosei Saturn na. Ipinag-utos nga niya kaagad sa mga pasifistas na huminto na ipinagtataka naman ni Atlas since ang alam nga niya wala sa isla na to ang may mas mataas na authority sa mga pasifistas kaysa sa kanila ni Vegapunk unless kung nandito daw ngayon ang Gorosei. At speaking of Gorosei may nakita ngang magic circle itong mga Marines. May vibes nga itong magic circle na to ng may pagka-satanic or demonic. At dito nagkaroon na nga ng announcement para sa mga Marines. Sinasabi nga na si Gorosei Saturn daw lalapag na sa Egghead Island. Lahat nga daw ng mga lower rank Marine officers hindi siya pwedeng tignan. Nung marinig nga yun nila Vegapunk gulat na gulat sila hanggang sa napansin na nga ni Sanji na may lumalabas sa magic circle sa ibaba. At dito ni-reveal na nga yung appearance ni Gorosei Saturn. So basically parang similar kay Black Maria yung transformation niya. Meron nga lang siyang swirl pattern sa katawan, sungay at yung swirl cloud pattern na similar sa mga awakened Zoan Devil Fruit users. Bali yung isang low ranking Marine nga na nakakita kay Saturn agad na binawian ng buhay. Sa anong rason? Hindi pa natin alam. Anyway, bigla ngang nabalik yung scene kila Luffy at Kizaru. Dito nga nakita na ni Kizaru itong sasakyan nila Vegapunk. Kaya naman bigla nga niya tong inatake. Buti na nga lang at napansin kaagad ito ni Luffy. Pero imbis nga na salagin, umatake rin itong si Luffy ng Gomu Gomu no White Star Gun. Kung saan direkta nga niyang tinamaan si Kizaru sa ulo na similar sa ginawa rin niya kay Kaido. At ang naging resulta nga nito nalihis ng konti itong laser ni Kizaru kila Vegapunk. Pero tinamaan pa rin yung sasakyan nila. Kaya nga nakita natin silang nahulog pa rin pababa. Same as Luffy. Dahil nga sa matagal na niyang gamit itong Gear 5 parang naubusan nga siya ng resistensya. Kaya naman nakita nga nating na-drain siya at bumagsak rin sa ibaba. At sa huling panel nga ng chapter na to nakita natin nakaharap na ng grupo ni Vegapunk itong si Gorosei Saturn. At sa hindi nga inaasahang pagkakataon muling nagkita itong sila Vegapunk at Saturn. At dito ipinakita si Bonnie na kumuha ng katana. Galit na galit nga yung mukha niya at biglang tumalon at sinaksak si Gorosei Saturn sa dibdib. Habang nangyayari nga ito may bumabalik sa alaala ni Bonnie. Ito nga yung memorya niya kung paanong inutusan si Vegapunk na gawing 100% na cyborg yung tatay niyang si Kuma. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1094.
Kuma, kabilang sa isa sa pinakamalalakas na race. Bonnie, mapapatay na ni Saturn? Bali nag-umpisa nga itong chapter 1095 sa pagkakagulo ng mga Marines. Nagkakagulo nga sila dahil sa presensya ni Gorosei Saturn. Hindi nga daw nila inaasahan na yung kagaya ni Saturn pupunta pa sa Egghead Island. Hanggang sa ipinakita na nga itong si Saturn. Kung sa last chapter nga nakita nating sinaksak siya ni Bonnie, ngayon nga nag-counter attack na siya. Kuminang na naman nga yung mata niya at instantly na nawalan na ng malay si Bonnie. Nung makita nga ito ni Sanji, aakma na siyang aatake. Pero similar nga sa kinahinatnan ni Bonnie, bigla ngang tinamaan si Sanji ng atake ni Saturn na hindi man lang niya to hinahawakan. At ang naging resulta nga nito nakahiga na si Sanji at sugatan. Yung espada naman na sinaksak ni Bonnie kay Saturn bigla niyang inalis. At napansin nga ni Franky na naghihilom ng kusa itong sugat ni Saturn. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga itong mga Vice Admirals. Nung makita nga nila yung tsansa na hulihin si Vegapunk susunggaban na sana nila to. Pero pinigilan nga sila ni Saturn at sinabing wag daw magmadali since wala na rin naman daw matatakasan itong matanda na to. At dito nag-proceed na nga si Saturn sa pagkausap kay Admiral Kizaru. Disappointed nga itong si Saturn dahil sa bagal ni Kizaru na tapusin yung misyon niya. Nung marinig nga yun ni Kizaru agad siyang humingi ng tawad kay Saturn at sinabing baka hindi nga daw muna siya makakagalaw dahil sa natamo niyang mga sugat. Ang sinabi nga lang ni Saturn naiintindihan niya daw. Sabay bigla nga siyang tumingin kay Luffy at akma niya itong aatakihin. Buti na nga lang at nakagawa ng paraan si Franky. Sinuntok nga niya palayo itong si Luffy para makaiwas sa atake ni Saturn na kinuha rin naman niya sa pamamagitan ng robot arm niya. Imbis nga na matakot natutuwa pa si Franky dahil even yung mga leaders nga daw ng world government interesado rin sa captain niyang si Luffy. Balik kinumend nga ni Saturn itong si Franky at dito nag-proceed na nga si Saturn sa speech niya. Itong sila Luffy at Bonnie nga daw hindi niya ine-expect na magiging kasali sa laban sa Egghead Island. Pero dahil surrounded na nga daw itong isla na to ng mga Marines, excited nga daw siyang makita kung paano sila makakatakas. Sa part naman ni Vegapunk nagpapasalamat nga si Saturn sa contribution niya para sa world government. At dito tinanong na nga niya si Vegapunk kung sino daw ba ang una netong papatayin. Gusto nga daw niyang patayin itong sila Vegapunk sa pinakamasakit na paraan. Nang sa ganun nga daw pagsisihan nila na kinalaban pa nila ang world government. At bago pa nga matapos magsalita itong si Saturn bigla na ngang nagkamalay sila Bonnie at Sanji. Si Sanji nga nagtataka kung bakit hindi sila makagalaw. Ang sinagot nga lang sa kanya ni Vegapunk malamang nga daw nakagagawan ito ng Devil Fruit powers. Si Bonnie naman nakita nating galit na galit kay Saturn since siya nga daw ang pumatay sa tatay niyang si Kuma. Nung marinig nga ni Saturn yung pangalan ni Kuma parang may nag-trigger sa memory niya. Sinabi nga niya na si Kuma daw isa ng slave pagkasilang pa lang neto. Yung tribo daw kasi ni Kuma nag-commit ng isang malaking krimen at ang nag-iisang survivor nga lang daw sa tribo nila na Buccaneers itong si Kuma. Nung marinig nga yun ni Bonnie bigla siyang nawalan ng malay at dito bigla na ngang tinaas ni Saturn itong hawak-hawak niya na si Bonnie at inutusan itong mga Marines na barilin daw ang ulo ni Bonnie. Nung marinig nga yun nila Sanji, Vegapunk at Franky gulat na gulat sila at bago pa nga matuloy itong pagbaril na to biglang nagkaroon ng flashback itong si Bonnie. Dito nga nakita natin siya na isang bata at naikipag-usap sa tatay niyang si Kuma. Kinikwento nga ni Kuma sa anak niyang si Bonnie na ever since daw na isa siyang bata ang pangarap niya ang maging isang bayani. Bayani na magbibigay daw ng kalayaan sa lahat ng naghihirap. Gaya na lang daw ng Sun God Nika. Nung marinig nga yun ni Bonnie nagtataka siya. Sino daw ba itong si Nika? Inexplain nga ni Kuma na si Nika daw sumasayaw at laging may ngiti sa mga labi niya. At habang sinasabi nga ito ni Kuma ginagaya niya yung tunog ng Drums of Liberation na siya namang sinasabayan nila ng sayaw ni Bonnie. At dito napatanong na nga si Bonnie kung pati daw ba siya mapapalaya netong Nika. Ang sinagot nga lang sa kanya ni Kuma oo naman. At dito nagkaroon na nga tayo ng proper flashback sa history ni Kuma. Bali naganap nga ito 47 years ago sa Sorbet Kingdom sa South Blue. Ito
ito nga yung oras na ipinanganak si Kuma. Nakita nga natin dito yung nanay at tatay netong si Kuma. Yung appearance nga ng tatay ni Kuma very similar sa kanya. So nagkaroon nga ng blood testing itong batang Kuma sa ospital ng Sorbet Kingdom. Pero dahil nga sa impluensya ng world government natuklasan nila na yung dugo pala na to ni Kuma galing sa isang race. At ito nga yung Buccaneer race. Kaya naman sa murang edad nga naging isa ng slave itong si Kuma. Kasama nga yung pamilya niya dinala sila sa Merijoa para maging isang slave. Nakita nga natin yung hirap ng batang Kuma. Hanggang sa isang araw nga bigla na lang namatay yung nanay ni Kuma. Though iyak nga ng iyak si Kuma at gusto niyang mamatay na rin gaya ng nanay niya, pinalakas pa nga rin ng tatay niya yung loob niya at sinabing may magliligtas daw sa kanila. Nung tinanong nga ni Kuma kung sino ito ang sinagot nga lang ng tatay niya si Sun God Nika daw. Ito nga daw yung pangalan na pinapasa-pasa sa lahi nila kada henerasyon. Siya nga daw ang magpapalaya sa lahat ng tao na naghihirap. Ang alam nga lang daw niya laging tumatawa at nagpapatawa ng ibang tao itong Sun God Nika. Sumasayaw nga rin daw ito base sa tunog. At dito ginagaya na nga ng tatay ni Kuma yung drums of liberation at sinasayaw itong tunog na to. Pero habang sumasayaw nga bigla siyang binarel ng isang celestial dragon. At dito na nga namatay yung tatay ni Kuma. Namatay nga ito sa harap mismo ni Kuma. 38 years ago naman sa West Blue sa isang isla nakita nating nagtipon-tipon itong mga celestial dragons. Ina-announce nga nila na every 3 years daw meron silang ginagawang population eradication tournament. At ang lokasyon nga daw na napili nila ngayong taon itong God Valley. Nung marinig nga yun ng ibang celestial dragons nagagalit sila. Bakit daw pinangalanan na God itong isla na to? Gayong ang mga nakatira nga daw dito mga insektong tao lang. Nung marinig nga yun ng hari ng God Valley gulat na gulat ito. Bakit daw papatayin ng mga celestial dragons yung mga tao niya para lang sa isang laro? At bago pa nga ulit makapagsalita itong hari ng God Valley bigla na siyang pinatay netong si Saint Figarland Garling. Yes guys, ipinakita nga itong batang-batang si Garling. So base nga sa aksyon nitong mga celestial dragons nire-respeto nila itong si Garling. Anyway, sa kabilang banda nga ipinakita itong si Saturn. Similar pa nga rin yung appearance niya although 38 years ago na ito. Nakita nga natin na may nagre-report sa kanya na isang Cyberpol agent at sinasabi na natagpuan na daw nila yung tumakas na batang slave mula sa Buccaneer race. Meaning ang tinutukoy dito yung batang si Kuma. Kaya naman sa sumunod na panel nga ipinakita na itong si Kuma. Nagagalit nga yung mga kasamahan ni Kuma dahil sa pagtakas niya. Since kung makakawala nga daw siya lahat silang 10 mamamatay. At habang nangyayari nga ito biglang may dumating. At ito nga sila Ivankov at Genie. Narinig nga daw ni Ivankov na yung premyo daw para sa tournament ngayong taon itong si Kuma. Narinig din daw niya na galing sa Buccaneers tribe itong si Kuma. Ang pagkakaalam nga daw niya may halong dugo ng mga giant itong mga Buccaneers. Kaya ipinanganak daw itong malalakas physically. Nung makita naman ni Genie itong si Kuma sinabi niyang malaki ito. At similar nga daw ito sa big brother niya na si Ivankov. Ang pabirong sinagot nga lang ni Ivankov yung mukha lang daw niya ang malaki. Pero hindi daw yon yung punto. Yung mukha nga daw nila Kuma mukhang malungkot at wala ng mga pag-asa. Kaya naman tinanong nga ni Ivankov itong sila Kuma kung ano daw bang gagawin nila. Ang desisyon nga daw niya mabuhay. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1095. Umpisa na ng flashback ng God Valley incident. So nagumpisa nga itong chapter 1096 sa pagpapatuloy ng hunting tournament ng mga celestial dragons. Ipapaalala ko lang na yung mga magaganap nga sa buong chapter na to 38 years ago pa rin. Bali ipinakita nga kung gaano kalala itong tournament na to. Tinitignan nga lang ng mga celestial dragons itong mga tao sa God Valley bilang mga kuneho. Kuneho na para sa kanila papatayin lang ng walang kahirap
kahirap-hirap hanggang sa ipinakita na nga itong mga kasali sa tournament na to. Nakita nga natin si Garling pati na ang mga kasamahan niyang Holy Knights. Yung appearance nga nila similar lang sa mga normal na tao. At although chill nga lang sila dahil sa parang normal na sa kanila itong event na to, kabaliktaran nga yung nararamdaman nila sa mga tao sa God Valley. Dahil maraming ang nagmamakaawa, umiiyak at nagwawala dahil sa alam nilang mamamatay na sila sa event na to. Sa kabilang banda naman napunta nga yung scene sa Marine Headquarters. Ipinakita nga itong Fleet Admiral ng Marines during sa oras na to na si Kong. Tinawagan nga niya itong si Garp at inutusan na pumunta daw sa God Valley dahil may reports nga daw silang natanggap patungkol sa panganib na nag-aabang para sa mga Celestial Dragons na pumunta dito. At as expected kay Garp, tinurn down nga niya itong utos ni Kong dahil wala nga daw siyang pakialam sa mga Celestial Dragons. Pero nung binanggit nga ni Kong na papunta na rin daw sa God Valley itong si Goldie Roger, biglang ang nagbago itong isip ni Garp at sinabing papunta na daw siya ngayon sa God Valley. So sa scene nga na to, ramdam na natin yung matagal ng history ng rivalry na itong sila Roger at Garp. Anyway, sa sumunod na panel nga napunta naman tayo sa Hachinosu. Ipinakita nga lang dito yung announcement ng pag-alis ng Rax Pirates papunta din sa God Valley. At speaking of God Valley, nabalik na nga ulit yung scene dito. So nag-umpisa na nga itong Celestial Dragons na pumatay ng mga tao para sa tournament nila. Hanggang sa ipinakita na nga itong grupo nila Ivankov at Kuma. Itong si Ivankov nga nagbibigay ng speech sa mga kasama niyang slaves na pinadala sa God Valley. Sinasabi nga niya kung gaano ka-unfair yung sitwasyon nila ngayon. Itong mga Celestial Dragons nga daw binibigyan sila ng false hope na kung mabubuhay nga daw sila sa lugar na to in 3 weeks papalayain na sila. Pero sa history nga daw ng mga naganap ng hunting tournaments ni isa nga daw wala pang nakakaligtas ng buhay. Meaning itong nilalagay daw na false hope ng mga Celestial Dragon sa mga tao para lang magkaroon sila ng pag-asa nang sa ganon mas magiging challenging para sa kanila itong tournament na to. At habang sinasabi nga ito ni Ivankov nakita natin na patuloy pa rin sa pagpatay itong mga Celestial Dragons. Specifically si Saint Figarland Garling na currently nangunguna daw sa tournament na to. Mabalik nga kay Ivankov nakita nating sinisira na ng kasama niyang slave na fishman itong mga posas nila. At syempre dahil dito nagpasalamat si Ivankov na kinatuwa naman ng fishman na to dahil sa buong buhay nga daw niya ngayon pa lang siya nakatanggap ng compliment. At dito napag-usapan na nga nila yung plano ng pagtakas nila. Itong si Genie nga sinasabi na yung susi daw sa pagtakas nila sa God Valley sa pamamagitan ng mga papremyo ng mga Celestial Dragons. So yung tinutukoy nga netong si Genie itong 6 na treasure chest na nakita natin sa last chapter. Nabanggit nga ni Genie na yung 2 daw sa papremyo ng mga Celestial Dragons may kakayanan daw na mapaalis sila sa God Valley. At ito nga daw yung Pawpaw Fruit at yung Fish Fruit Model Azure Dragon. Itong 2 Devil Fruit nga daw na to kaya silang mapaalis sa isla na to. Nung marinig nga ito ni Ivankov very positive siya na makukuha nila itong 2 Devil Fruit na to. Basta nga lang daw makain nila ang mga Devil Fruit na to makakatakas na sila. Pero hindi nga yun sinang-ayunan ng isa sa mga slaves dahil yung papremyo nga daw na to na mga Devil Fruit nakalagay sa gitna ng isla. Meaning binabantayan daw ito ng maraming Celestial Dragons at Marines. At dito sinabi nga ni Genie na wag silang mabahala dahil expertise nga daw niya yung pagnanakaw. At in fact siya nga daw mismo yung nag-leak ng impormasyon sa outside world para sa gaganaping tournament na to sa God Valley. Kumbaga gagawin daw nilang decoy yung mga pirata na pupunta ngayon sa isla na to para malaya nilang makuha yung mga Devil Fruits na gusto nila at makatakas. Now it makes sense kung bakit may knowledge itong Rax Pirates pati na ang Roger Pirates para sa gaganaping event na to. At kung bakit din sila papunta na ngayon sa God Valley. At speaking of Rax Pirates sa sumunod na panel nga nakita natin yung barko nila. Inatake nga nila yung isa sa mga barko ng Marines. At dahil dito nagkakagulo na nga sa pangpang ng God Valley. Hanggang sa ipinakita na nga itong Rax Pirates. So yung buong Rax Pirates nga nasa panel na to maliban sa captain nilang si Rax D. Sebek na pinopoint naman ni Whitebeard na nauna na daw. So nandito nga sila Big Mom, Shiki at Captain John. Itong si Miss Bakin naman nakita nga nating nakasakay sa likod ni Whitebeard at kamukha nga siya ni Star
Stacy. Itong babae naman na similar ang suot kay Boa Hancock in fact na si Gloriosa. So sa scene nga na to ramdam na kaagad natin yung hindi nila pagkakaisa, which is ito nga rin yung pinopoint out sa mga past chapters na related sa Rocks Pirates, yung pagiging kanya-kanya nila at walang teamwork since pare-parehas nga silang malalakas individually. So maliban nga sa mga nabanggit ko ipinakita rin itong sila Wangzi at probably na si Silver Axe. Anyway, nakarating na nga sa mga Celestial Dragons yung balita patungkol sa pagdating ng ilan sa mga bigating pirata. At speaking of mga bigating pirata, dumating na nga rin itong Roger Pirate sa God Valley. Yes guys, nandito nga sila Goldie Roger, Silver's Rayleigh, Scupper Gaban at iba pa. Yung appearance nga ni Roger dito similar sa itsura ni Ace na dinrawing ni Oda sa isang SBS. At syempre hawak niya pa itong straw hat niya. Bali yung tumapat nga sa Roger Pirates itong mga Holy Knights. So bukod nga sa ipinakita kanina may mga bagong Holy Knights nga rin ang nakita natin. At dito dumating na nga rin itong puwersa ng Marines, specifically si Garp. Kasama nga ni Garp itong kanang kamay niya na si Bogard. At dahil nga sa nagkakagulo na sa God Valley nagtagumpay na nga itong sila Ivankov at Kuma sa misyon nila. Nakuha na nga nila itong Pawpaw Fruit at Azure Dragon na Devil Fruit. Pero bago nga nila matagumpay na kainin itong mga Devil Fruit na to biglang ang sumulpot itong si Big Mom. Inagaw nga niya kay Ivankov itong Azure Dragon na Devil Fruit. At nung oras nga naaagawin na rin ni Big Mom itong Pawpaw Fruit kay Kuma, mabilis ngang ipinakain ni Ivankov kay Kuma itong Devil Fruit na to, na ginawa naman agad ni Kuma. At pagtapos nga nito bigla ring sumulpot itong si Gorosei Saturn. Inatake nga niya si Kuma at sinabing dahil kabilang daw sa buka ni Race itong si Kuma, wala daw siyang choice kundi ang mamatay o ang maging slave, na hindi naman sinang-ayunan ni Kuma. Dahil kung yung dalawa nga lang daw ang magiging choice niya sa buhay, ano pa daw ba ang point na ipinanganak siya? Kaya naman kung may power nga lang daw siya ngayon, gagamitin daw niya yon para magligtas ng maraming tao, gaya daw ng ginawa ni Nika. Nung marinig nga ni Saturn yung pangalang Nika, parang ang nagpanteg yung tenga niya. At sinabing ito daw yung rason kung bakit kailangang mamatay ng mga kagaya niya. At dito na nga nagtatapos yung flashback sa God Valley incident. Natapos nga ito na naglalaban itong sila Rax Disebek at Goldie Roger. Anyway, sa sumunod na panel naman napunta na nga yung scene sa Sorbet Kingdom. So dito nga ipinakita na yung aftermath sa mga pangyayari sa God Valley incident. Nalaman nga natin mula kay Ivankov na nag-e-exist na pala during this time si Big News Morgan. At siya nga daw ang nagbalita patungkol sa pagiging bayani ni Garp sa nangyaring God Valley incident. At dito ipinakita na nga sila Kuma, Genie at Ivankov. Nakita nga nating nagdadasal itong si Kuma at sinasabi na dapat daw mas marami pa siyang nailigtas sa God Valley. Pero binara nga siya ni Ivankov at sinabing ano bang sinasabi mo? 500 na katao yung nagawa mong mailigtas. Bali sinang-ayunan naman ito ni Genie at sinabing lahat nga daw ng 500 katao na yon nagpapasalamat kay Kuma. Yung kamay naman daw ni Kuma as per Ivankov kamay ng liberation. At dito ni-reveal na nga na nasa simbahan pala nakatira si Kuma. Now it makes sense kung bakit siya may hawak lagi na Bible. Hanggang sa later on nga nagpasya na itong si Ivankov na umalis sa Sorbet Kingdom. Lalasapin nga daw niya yung freedom na natatamasan niya ngayon. Itong si Genie naman nagpasya na magpaiwan at sinabing sasamahan daw niya si Kuma. At dito nagkaroon na nga ng moment sila Genie at Kuma. Yung nakita nga nating batang version ni Kuma na may karga-kargang mga hiniwang troso ito na nga yung naging appearance niya sa chapter na to. Ito nga yung ginawa nilang pagkakakitaan ni Genie. Kapag may nambubuling nga kay Kuma si Genie ang nagtatanggol sa kanya. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakita yung naging simple at masayang buhay nila Kuma at Genie. Nabuhay nga sila ng mapayapa at may kinakain sa araw-araw sa isang simbahan. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1096. Bale ayan na nga yung top 10 chapters natin ngayong taon. Kung meron nga rin kayong top 10 chapters na sa tingin nyo hindi na isama sa listahan na to, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!